Isang grupo ng mga tao ang sabay-sabay na pumasok. Palingalinga. Hinahanap si Lu Sheng. Lu Sheng. Nasaan si Lu Sheng Grandmaster? Hindi nagmadaling sumagot si Hong Yu. Kilala niya ang lahat ng tao dito. Ang nangunguna sa grupo ay ang lalaking may blondeng buhok kanina. Tiningnan niya muna si Hong Yu. Pagkatapos ay si Lan Tianxi. Puno ng pagtataka. Hindi, kayo lahat ay mga dating miyembro. Nang mapatingin siya kay Tianxi, may napansin siyang mali, mas mababa siya kaysa kay Hong Yu, kahit anong tingin mo. Parang nakaluhod siya. Ngayon lang niya napansin, ang captain ng Red Jade Squad ay nakaluhod sa harap ng isang napakabatang lalaki. Inosente siyang tumingin kay Lu Sheng at nagtanong. Bakit ka nakaluhod? Isang taong nakauniporme ng commander ang lumapit at bumulong ng may pag-iingat. Hindi kaya, siya. Hindi naniniwala ang lalaking may blondeng buhok. Mukhang hindi pamilyar ang mukha niya. Hindi kaya siya. Napakabata naman. Ang weird din ito. Biglang nagsalita ang lalaking may kulay abong buhok. Naghuhula. Hindi kaya, umalis na ang lord na iyon. Oo nga, nagulat na napabulalas ang lalaking may blondeng buhok. Posible nga, kung hindi malinaw, mas mabuting magtanong sa mga tao dito. Lumingon siya kay Hong Yu. Nagmamadali. Kanina, may nakita ka bang Peak Grandmaster na nagpatest? Sa itsura niyang balisa at nag-aalala. Hindi na siya pinansin ni Hong Yu. Itinuro niya si Lu Sheng at malakas na ipinakilala. Siya po, si Lord Lu Sheng. Ha, napatalo ng lalaking may blondeng buhok. Hindi ba't siya yung binatang kanina? Lahat tayo ay nagduda pero binaliwala dahil sa napakabata niyang itsura. Lumapit siya sa nag-iisang babae sa silid. Nagmamadaling tinawag. Hong Yu, huwag ka nang magbiro. Ganyan siya kabata. Paanong posible, TSK? Sa huli, issue pa rin ng edad kaya hindi naniniwala ang mga tao. Nahihiyang nauutal si Hong Yu. Ang bagay na ito, mahabang kwento. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na boses ng lalaki. Na nagpalingon sa lahat, mga kasama, maaari bang padaanin niyo ang matandang ito? Ang awtoridad sa kanyang mga salita ay nagpatutok sa mga mata ng lahat sa kanya. Ang itim na buhok ay maayos na nakasuklay. Hinati sa magkabilang gilid. Nagbibigay daan sa isang nasa katanghaliang gulang na tiyo. Si Grand General Xia. Gulat nilang nasabi. Si Xia Dingliu, nakapamulsa, ay lumakad patungo sa grupo sa silid. Ang kanyang natitirang kaliwang mata ay matalas. Kahit may peklat, hindi may tatago ang kanyang karanasan. Ang tunog ng kanyang sapatos ay palapit ng palapit kay Lu Sheng. Hanggang sa huminto siya mismo sa harap nito, na nagpagulat at nagpaingay sa maraming tao. Ang 5-star Grand General, si Lord Xia Dingliu, pagdating pa lang niya, nagsalita na siya ng papuri. Talagang bayani mula sa kabataan. Ngunit ang mukha ni Lu Sheng ay napakalamig. Parang walang pakialam sa katayuan ng bagong dating. Ngunit sa totoo lang, pinag-iisipan niya ang pangalang matagal na niyang naririnig dito. 5-star Grand General, hindi lang ito titulo ng posisyon at katayuan. Kundi kumakatawan din sa pinakamataas na combat power ng Eastern War Zone. Tama, hindi pa man. Tumawa na siya ng malakas sa harap ni Lu Sheng. Haha, napakasayang balita. Ang ating Eastern War Zone ay nagkaroon na naman ng isang 12-star Grand General. Isang Peak Grandmaster. Kusa niyang iniabot ang kamay. Ako si Xia Dingliu. Ikinagagalak kong makilala ka. Lu Sheng Grandmaster. Bawat salita niya ay nagpapakita ng pagpapakumbaba na may halong tuwa. Ang mga tao sa paligid ay nag-ingay ng husto. Totoong ang siya, ang Peak Grandmaster na may 12 tuldok 5 gitling STAR power. Ang ingay ay parang palengke. Napakabata pa pero narating na ang ganitong antas. Sabi nila wala pang 20 anyos. Iniabot ni Lu Sheng ang kamay at tinanggap ang kamay ni Dingliu. Kalmado pa rin ang mukha. Bumati siya. Grand General Xia. Ang tono niya ay hindi tumataas o bumababa, na parang walang interes sa taong may mataas na posisyon. Ngunit sa kanyang puso, sumisigaw siya. Diyos ko, ang pagpapanggap na cool at kalmado na parang ulap, malapit na akong maparalisa. Pwede bang i-skip na to? Mahigpit na hinawakan ni Xia Dingliu ang kamay ng binata at sinabi kay Lu Sheng. Nagpadala na ako ng tao para ayusin ang lahat ng papeles ng Lu Grandmaster. Nagsimula na ring kalkulahin ang iyong contribution points. Ngayon, gusto mo bang pumunta sa opisina ko para uminom ng tsaa sandali?
Gusto lang ni Lu Sheng na matapos na agad ang lumang drama na ito. Ngumiti pa rin siya ng magalang. Ngunit tiyak ang kanyang mga salita. Salamat po sa paanyaya, Grand General Xia. Gusto ko po munang magpahinga ng ilang araw. Sa susunod na lang po. Pagkasabi nito, bago pa makasagot ang matanda, tumalikod na si Lu Sheng at umalis. Nag-iwan ng isang grupo ng mga taong nakatingin sa kanya na may iba't ibang ekspresyon. Hindi mapigil ang humanga ni Xia Dingliu, 19 anyos, mas matanda pa ang apo ko. Ang salitang walang hangganang potensyal ay hindi sapat, ang demonyong ito, masasabi lang na may martial saint aptitude. Ang imahe ni Lu Sheng na mabilis na nawala na parang hangin ay lumitaw sa harap ni Xia Dingliu. Sa pagkakataong ito, ang ating Eastern War Zone, sa pagkakataong ito ay tiyak na matutupad ang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng isang lehitimong level 9 martial saint. Isang payapang ngiti ang lumitaw sa mukhang pinagdaanan na ng maraming laban ni Xia Dingliu. Kailangang i-report agad ang balitang ito sa Marshal. Tiyak na matutuwa siya. Biglang lumingon si Xia Dingliu at sinabi sa babaeng may kahel na buhok sa likuran. Nalaman ko na ang tungkol kay Lu Grand General nitong mga nakaraang araw. Bago pa lang si Lu Grand General sa military region. Kung mayroon siyang hindi naiintindihan, tiyaking gabayan siya at sagutin ang kanyang mga tanong. Kung mayroon siyang anumang hiling, hanapin lang ako. Direktang inatasan ni Xia Dingliu ng ganito. Mabilis na yumuko si Hong Yu at tumanggap ng utos. Huwag po kayong mag-alala, Elder Xia. Tiyak po naming gagawin iyon. Sa isang simpleng kilos lang na iyon, naipakita na ang lahat ng sariwang kagandahan ni Hong Yu sa harap ng Grand General. Mabilis na sumulyap ang matalas niyang mata at naintindihan ang sitwasyon. Lumapit siya sa babae at bumulong. Kapag may kalamangan, kailangang samantalahin. Pagkatapos, na parang hangin na dumaan, lumakad si Dingliu palampas kay Hong Yu habang nagbibilin pa rin. Ang potensyal ni General Lu ay mas malaki kaysa inaakala mo. Napakahalaga ng kanyang genes, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Si Hong Yu mismo ay nakatingin pababa sa kanyang dibdib. Nahihiya, sino mang tumingin sa hapit niyang damit ay maiintindihan ng intensyon, bakit si Lu Sheng lang ang hindi? Ako, 1,000 beses akong papayag. Pero, kailangan niya muna akong mapansin. Hindi, maraming tao dito ang hindi napapansin ang kanyang itsura, kundi nakikichismis lang. Pagkaalis ni Grand General Xia, agad na dumugin ng mga tao si Hong Yu. Nag-uunahan, bilisan mo, ikwento mo sa amin. Ano ang tungkol kay Lu Grand General? Ikwento mo lahat, ganoon na lang. Mabilis na kumalat ang kwento ni Lu Sheng sa buong Warzone No. 9, at maging sa buong Eastern Sector. Kahit sino pa ang nagsasalita, ang paningin ni Lu Sheng ngayon ay nakatuon lang sa isang punto, ang General Star Residential Area sa harap. 2 sundalo ang sumisigaw sa ilalim ng araw. Saludo po, sir. Mukhang kagalang-galang din ang eksena. Ang lugar na ito ay parang nasa isang comedy movie sa dati niyang buhay. Medyo maliit nga lang, tutal. Ito ay isang napakataas na antas na military region. Kahit ang mga gwardya ay puro level 3 at 4 na martial artists. Isinukbit ni Lu Sheng ang mga kamay sa bulsa. Ang mga yapak ay lumalakad palampas sa mga gwardya. Hindi man lang pinapansin kung paano sila sumaludo kanina. Pagkapasok pa lang niya sa lobby, may isang matangkad at gwapong lalaki na formal na nakasuot ang naghihintay. Lord Lu, ako po si Wang Yan. Ang manor na ito ay hindi malaki. Ngunit nasa top 5 po ito ng Warzone No. 9. Ito po ay espesyal na inihanda ng militar para sa inyo. Pagkasabi nito, si Wang Yan, kasama ang maraming katulong sa loob ng bahay, ay yumuko ng may paggalang kay Lu Sheng. Mukha silang mga butler ng isang malaking kastilyo na sumasalubong sa kanilang amo. Itinuro ang loob, sinabi pa ni Wang Yan. Naghanda rin po ang militar ng ilang pribadong sasakyan para sa inyo. Kapag may libre po kayong oras, Lord, maaari po kayong pumili. Magalang niyang iniabot kay Lu Sheng ang isang telepono. Isang tingin pa lang, alam mong mamahalin. Magalang niyang pinaalalahanan. Kung mayroon po kayong kailangan, maaari niyo po akong kontakan anumang oras. Kinuha niya ito agad. Ngumiti pa si Lu Sheng nang may tuwa. Sakto, gusto ko na ring magpalit ng telepono. Ang smartphone na ito ay malinaw na orihinal. Hindi peke. Dahan-daang lumakad si Wang Yan patungo sa pinto. Nakayuko pa rin.
Hindi ko na po iistorbohin ang pamamahinga nyo. Lord, ang contribution points po ay mako-convert lahat mamayang gabi. Sumang-ayon si Lu Sheng. Sige, maaari ka nang umalis. Nang maiwan siyang mag-isa, naglakad-lakad siya sa paligid ng grounds ng General Star Manor na ibinigay sa kanya. Hindi pa siya nakakalayo nang makita niya ang isang babaeng may blondeng buhok na nakatali sa dalawang gilid. Suot ang uniforme ng katulong. Yumuyuko kay Lord Lu nang may katulad na paggalang. Ito na. Tiningnan niya ito at nagutos. Sabihan mo ang kusinero na maghanda ng kaunting pagkain para sa akin. Sumagot ang katulong. Opo, makalipas lang ang ilang sandali. Sa mesa ng dining room, isang buong handa ang nakahain. May kanin, isda, gulay. Sa loob lang ng 10 minuto, may makakain na si Lu Sheng. Kumain siya na parang matagal ng gutom. Isinusubsob ang mukha, kumukuha at kumakain. Walang pakialam sa etiquette sa oras na ito. Pagkatapos ng bawat plato, basta na lang niya itong itinatapon sa mesa at lumilipat sa ibang putahe. Nakaangat ang mukha mula sa isang mangkok ng sariwang noodles na puno. Humigop si Lu Sheng ng malakas. Pakiramdam niya ay napakasaya niya. Sa wakas, hindi na delata at karne ng exotic beast ang kinakain ko. Halos mawalan na ako ng panlasa. Bukod sa pag-upgrade ng lakas, tanging pagkain lang ang makakapagpalabas ng ganitong kasayang mukha sa binata. Akmang kakainin na niya ang isang uri ng cake nang biglang nag-vibrate ang telepono sa mesa. Huminto si Lu Sheng. Kinuha ito. Nakita niyang napakaraming unread messages ang sunod-sunod na lumabas. Sa #3 row. Ang mapagmahal na pamilya group chat. Siyempre, si Qinghe ay sabik na nagtatanong kung uuwi ba siya sa New Year's Day. May nagdagdag kay Lu Sheng sa class group chat, batch group chat, na may napakaraming mensahe. May ilan ding nag-private message. Nag-scroll siya pababa sa mga mensahe ng makulit niyang kapatid. Una, nakita ni Lu Sheng ang sunod-sunod na mensahe ng bata. Dumadaan sa iba't ibang emosyon. Kuya, malapit na akong maging level 2 martial artist. Naaalala mo pa ba yung citywide martial arts tournament na sinabi mo dati? Nanalo ako ng first place. Nakakainis. Araw-araw may mga hanggal na dumarating para hamanin ako. Hindi naman malakas pero ang yabang. Sarap sa pakin. Kuya, bakit hindi mo binabasa ang mga mensahe ko nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Mama kung uuwi ka sa New Year's Day. Mabilis na nireplyan ni Lu Sheng lahat ng mensahe ni Qinghe. Busy sa misyon kamakailan. Nakalimutan kong tingnan ang telepono. Yung New Year's Day, tingnan ko muna. Ang bata ay parang naghihintay lang ng mensahe ng kuya niya. Mabilis siyang nag-reply. Wow, marunong ka palang mag-reply ng message. Akala ko nawawala ka na. Nagpadala pa siya ng gift ng isang kunhong may hawak na puso. Tumatalon sa gitna ng screen na puno ng carrots. Kahit anong tingin mo, mukhang manyak. At sa family group chat pa niya ito sinend. Hindi private, mabilis na may mensahe mula sa kanilang ama. Pinapaalalahanan si Qinghe. Anak, bawal magmura. Luer, pangalan ni Lu Sheng sa pamilya. Mag-isa ka dyan sa labas. Mag-ingat ka rin. Ha? Ang profile picture ng puting lotus sa lawa ay sa nanay niya. Simpleng sinabi lang nito ngunit puno ng tamis. Sheng-er, malamig na ang panahon. Mag-ingat ka para hindi ka lamigin. Ha? Hindi pa sapat ang 3 rosas sa dulo ng mensahe. Nagpadala pa siya ng gift ng isang bouquet na may kasamang text na, blessings. Good luck, friends, etc. Pagkatapos ay bigla siyang nagpadala ng larawan ng kung sinong lalaki na nakahiga sa kama. Naka-oxygen. Ang malaking text ay parang paalala ng nanay sa anak na nakakagulat, level 5 martial artist. Nagkasipon. Humina ang lakas. Halos mamatay sa kitatawa si Lu Sheng. Kailangan niyang mag-reply. Alam ko na po. Kasama ang isang umiiyak na emoji. May isang mensahe mula kay Old Chin, Xiaojun, na ipinadala hindi pa katagalan. Isang pangungusap lang, Lu Sheng. Nakabalik na kami. Pinindot ito ni Lu Sheng. Mabilis na lumitaw ang mukhang playboy ni Qin Xiaojun. Sa ibaba ng mensahe ay may larawan na kuha sa military region. 3 lalaki ang nasa larawan, ngunit ang mga mata ni Lu Sheng ay napunta lamang sa anyo ng taong mukhang walang pakialam na nakatayo sa likuran. Ang imahe sa labas ng frame ay malabo na. Ngunit sinadya pa niyang i-zoom in para makita ng malinaw si Dong Qingshui.
Ganoon pa rin ang walang pakialam niyang mga mata. Bihirang magbigay pansin sa mga kalokohan ni Old Chin. Ngunit ito ang nagbigay kay Lu Sheng ng matinding interes. Bumalik na pala sina Master Yu mula sa front lines. Lumabas siya ulit sa listahan ng kaibigan para maghanap. Dahil sa sobrang dami ng mensahe. Paano niya mababasa lahat? Naglagay si Lu Sheng ng star, favorite, sa ilang partikular na account, at iyon ay ang nag-iisang pangalan, Dong Qingshui. Sakto sa oras na iyon, lumabas ang mensahe mula sa kanya. Maikli lang, Lu Sheng, Jia Yu, Jia Go, fight on, good luck. Mabilis din siyang nag-reply. Kasingikli rin, salamat, tapos nagdagdag ng isang tumatawang emoji. Hindi na nag-reply ang kabilang panig. Mukhang busy yata, biglang nalungkot si Lu Sheng. Simula noong nakaraang martial arts tournament, hindi na siya nag-message ulit. Baka hindi niya dala ang telepono niya. O nalawbat, isang alon ng pagkadismaya ang damaloy sa kanya. Palagi kong nararamdaman na medyo kakaiba ang relasyon namin ni Dong Qingshui ngayon, hindi na kasing lapit at natural tulad ng dati, hindi ko alam kung bakit. Biglang natigilan si Lu Sheng. May ideyang sumagi sa isip niya na nagpatigil sa kanya sa pagkain kanina. Kinuha niya ang telepono. Sa kabilang linya ay ang mahinahong boses ni Wang Yan. May ipag-uutos po ba kayo? Sir, malinaw na narinig ang mga salita ni Lu Sheng sa kabilang linya. Tulungan mo akong hanapin ng isang taong nagngangalang Liu Kaiming. Isa siyang new recruit ng Eastern Warzone ngayong taon. Galing sa Baihe City. Sa kabilang linya. Naroon pa rin ang magalang na boses ni Wang Yan. Dahil napakarami pong tao sa militar. Kailangan ko pong maghanap ng mabuti sandali. Kapag may balita po, ipapaalam ko po agad sa inyo. At saka, kung makita po siya, kailangan ko po bang tulungan siya ng kaunti? Marahang pinunasan ni Lu Sheng ang bibig. Nag-isip sandali, at sumagot, sa ngayon, hindi na kailangan. Ipaalam mo lang sa akin. Sige na. Narinig niya ang, opo, sa kabilang linya. Ibinaba niya ang telepono. Humikab ng malalim sa pagod. Pagkatapos ay ipinag-cross niya ang mga braso sa upuan sa kainan. Tumango-tango ang ulo. At nakatulog ng mahimbing. Kahit gaano kapagod, si Lu Sheng sa loob ng dreamscape ay puno pa rin ng enerhiya. Gaya ng dati, kumaway pa siya sa mga kaibigang zombies, wraiths. Pasensya na muna ngayong araw. Huwag na muna tayong mag-away ngayon. Sobrang pagod na ako. Sa ibang araw na lang. Okay, dumiretso siya sa Fireseed Information Archive. Agad niyang binuklat ang mahahabang listahan tungkol sa medisina. Naghahanap kung may bagong enhancement formula. Tutal, medyo marami na rin siyang nakuhang contribution points nitong mga nakaraang araw. Kailangang samantalahin ang yaman. Habang humihilik siya sa labas. May kamay na malakas na hamampes sa mesa sa gulat. 12 tuldok 5 gitling STAR power. Ang lalaking may magulong blondeng buhok at may peklat na tumatakbo sa mata, ang commander ng Warzone No. 9, ay biglang tumayo sa gulat para kumpirmahin ang narinig niya. Ang mga salita ni Grand General Xia, Ding Liu, ay syempre mapagkakatiwalaan, ngunit ang balita ay masyadong nakakagulat. Si Ding Liu naman ay hindi nagmadali. Nanatiling seryoso at inulit. Opo, nakumpirma ko na. Totoong lakas ng isang peak grandmaster, higit pa sa akin. Sa kanyang mukhang puno ng peklat. May bakas ng pagmamalaki. Tumawa ng malakas ang commander. Mabuti, mabuti, mabuti. Sa wakas, may magandang balita na rin. 19 anyos. 12 tuldok 5 gitling STAR combat power, sapat na para tuluyang pawiin ang lahat ng dating pagdududa ng militar. Talagang isang talento na may sapat na kwalifikasyon para mag-breakthrough sa Martial Saint. Kinuyam niya ang kamao sa tuwa at tinanong ang tauhan. Nakabalik na ba ang 1182nd Division ni Yao Faiyi? Bigyan mo siya ng malaking gantimpala para sa akin dahil sa paghahanap ng ganito kahusay na talento para sa ating militar. Haha. Habang ang Warzone No. 9 ay nagdiriwang sa bagong balita, may isang tao naman na nasa gitna ng lansangan dito na sumisigaw sa tuwa. Mahal kong Warzone. Si Qin Xiaojun ay parang probinsya nung kada rating lang sa syudad. Ligaw. Tumatalon-talon kung saan-saan na parang unggoy. Sumisigaw. Sa wakas, nakabalik na ako. Namiss ko kayong lahat. Yumuko si Dong Qingshui. Hindi nahihiyang ipakita ang pagkainis at hiya. Gusto lang lumayo sa general na ito. Nang magsawa na sa pagtalon-talon.
Tiniis na naman ni Dong Qingshui ang pagiging madaldal ng Major General na iwinawagayway ang manggas ng damit. Inaamoy ang sarili. Medyo mabaho na rin ako. Mamaya, uwi muna tayo para maligo. Ha? Akmang aalis na talaga siya nang biglang marinig ang boses ni Xiao Jun na nagtatanong sa kanya. Tapos mamayang gabi, hanapin natin si Lu Sheng para kumain. Ano sa tingin mo? Isang tao lang naman ang ay dadagdag na kakain kasama nila. Pero nakuha agad nito ang atensyon ni Qingshui. Niyakap niya ang sarili, umiling, at lumabas ng kalye. Nag-aalangan. Ayoko. Ikaw na lang ang sumama sa kanya. Ang handgal na si Xiao Jun na ito. Magaling lang sumigaw. Pero hindi marunong umintindi ng damdamin ng babae. Hinabol niya ito. Nagtatanong. Bakit? Ha? Hindi nakakuha ng sagot. Nagmaktol siya. Ipinagkrus ang mga braso sa likuran niya. At sumigaw ng malakas. Dong Qingshui, napapansin ko. Ang weird mo nitong mga nakaraang araw. Simula nang dumating si Lu Sheng sa military region. Ganyan ka na. Hindi, mali. Simula nang sumali si Lu Sheng sa National Martial Arts Tournament. Nagsimula na. Nang makitang huminto siya, si Qin Xiaojun ay parang sirang plaka. Sa tuwing nababanggit si Lu Sheng, nagiging weird ka. Lumapit siya kay Qingshui. Ipinatong ang kamay sa balikat niya. At ulong. Huwag mong kalimutan, childhood friends tayo. Bata pa lang tayo. Naglalaro na tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, gusto mo ba si Lu Sheng? Hindi na malayang humigpit ang pagkakahawak ni Qingshui sa sarili. Na parang tinanong ng napakahirap na bagay. Bigla, mabilis siyang lumingon. Nanlilisik ang mga mata sa galit. At itinutok ang isang matulis na bagay sa leeg ni Qin Xiaojun. Magsalita ka pa ng kalokohan. Tatahiin ko yung bibig mo. Akala niya nagbibiro lang. Pero ginawa nga. Napangiwi si Xiaojun. Ang tapang. Pwede bang dahan-dahan lang? Nang makitang tumalikod si Qingshui at hindi na siya pinapansin. Mabilis siyang humabol para makabawi. Ngunit ang mga lumabas sa bibig niya ay puro kalokohan. Hoy, sa totoo lang, huwag mo nang itago sa akin. Marami na akong naging girlfriend. May ilan na rin akong anak sa labas. Nang makitang natigilan siya, akala ni Xiao Jun ay tama siya. Dinagdagan pa, akala mo ba hindi ko nakikita yung maliliit mong iniisip? Hindi siya lumingon, ngunit ang killing intent ay bumalat sa katawan ni Qingshui. Isang lumilipad na dagger ang lumutang sa tabi niya. Parang babala, ngunit ang gagong iyon ay walang pakialam. Nang makita niyang isang dosenang dagger ang papunta na sa kanya, doon lang siya natakot. Uy, huwag kang magalit, totoo. Ang mga dagger na sumugod ay bumalik sa may-ari. Biglang narinig ang boses ni Dong Qingshui. Ano ngayon kung gusto ko? At ano naman kung hindi? Nakatayo siyang nakakros ang mga braso sa ilalim ng araw. Kinukwestiyon ang madaldal niyang kaibigan. Ngunit lahat ng dagger ay nawala na. Isang tanong na may dalawang posibleng sagot, ngunit ang childhood friend niyang si Xiao Jun ay masyadong nakakaintindi. Nagkunwari siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit matigas pa rin ang ulong nagpapayo. Yan ang tama. Maging tapat ka sa sarili mo. Kung gusto mo, sabihin mo sa kanya. Isang taong may potensyal na kasing lakas ni Lu Sheng, bukod sa akin. Ilan pa bang tulad niya ang mahahanap mo? Malinaw na nakikitang malapit nang sumabog sa galit si Qingshui. Pero patuloy pa rin ang bibig niya. Tumatakbo-takbo si Xiao Jun sa tabi niya. Sinasabi ang lahat. Oh, huwag mong sabihin, nararamdaman mong mas matanda ka sa kanya. Ang martial arts talent mo ay hindi kasing galing niya. Ang ugali mo ay hindi maganda. Sa lahat ng aspeto, hindi ka karapat-dapat sa kanya, kaya nahihiya ka. Qin Xiaojun. Ngumisi siya. Tinawag ang pangalan niya ng ilang beses. Ngunit nang makitang walang epekto, huminga na lang siya ng malalim. Sige na nga, sasabihin na niya ang totoo. Sa sobrang kulit nito, baka kung ano-ano pang kalokohan ang masabi niya. Nakakapagod. Akmang magsasalita na siya ng kung ano-ano nang marinig niya ang mahinang boses ng kaibigan. Tama, may isang bahagi ng rason na sinabi mo. Tinitigan siya ni Qin Xiaojun sandali. Pagkatapos ay idinikit ang mukha niya kay Qingshui. Nagtatanong, Diyos ko, seryoso ka talaga? Balak ko lang sanang tuksuhin ka. Lumingon siya. Hinimas-himas ang noo na parang may narinig na napakasakit sa ulo. Estudyante mo siya. Alam mo ba kung anong tawag sa ugaling yan? Namula ang dalawang pisngi ni Qingshui. Nagulat sa pagiging mapagbiro ng lalaki.
Hindi niya ito mapigilan. Mabilis siyang lumapit sa kaibigan. Nagkunwaring bumubulong ng malakas. Ang bagay na ito, pwede nang ipasok sa National Treasure, biro. Talagang tinutokso mo ako hanggang mamatay. Tumalon si Dong Qingshui. Sinabunutan si Xiao Jun. Hinampes at sinuntok agad. Nangaasar ka pa ng ganyan. Mamatay ka na. Itong dalawang nasa katanghaliang gulang na. Parang dalawang bata pa rin. Binugbog ni Qingshui si Xiao Jun hanggang sa tumakbo ito palayo. Mula sa malayo, maririnig ang boses niyang paawa. Aray, aray, ate, mali ako. Nagbibiro lang ako sa iyo. Huwag mo na akong saktan. Naniniwala ako sa iyo. Akmang palalakasin na ni Dong Qingshui ang kanyang spiritual power para hulihin ang walang modong ito, si Xiao Jun ay hindi na makatakbo. Humihingal na, mukhang pagod na pagod. Akmang susuntukin na niya ito para mawala ang inis niya nang bumagsak na ito sa lupa. Sumisigaw ng malakas, huwag mo na akong saktan. Ako mismo, sinusuportahan ko kayong dalawa na magkatuluyan. Dalawang kamay, dalawang paa pa. Sabay kumpas ng 4 na paa para patunayan. Bigla siyang huminto, ginamit ang isang seryosong boses para sabihin sa kaibigan. Anong panahon na ba ngayon? Yang kaunting agwat ng edad. Wala yan. Grandmaster na mahigit 100 taong gulang na nagpakasal sa 18 anyos na high school student. Matagal nang hindi balita yun. Ni hindi na ngayon napapasok sa hot search. Kahit sa Baidu. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sila sa isang vending machine. Habang tinitingnan ang lata ng inumin na lumabas sa puwang. Boses na naman ni Xiao Jun ang unang narinig. Sa totoo lang, sa tingin ko, bagay na bagay kayong dalawa. Masaya niyang ininom ang laman ng lata. Tumatawa, sinasabi, dati sa training camp, hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may couple vibes, kayong dalawa. Paulit-ulit na naman siya sa usapang iyon. Pinandilatan siya ni Qingshui hanggang sa halos masunog ang mukha niya. Gusto mo ba talagang mamatay? Ngunit ang mukha niya ngayon ay seryoso. Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Ganito, ako na ang magtatanong kay Lu Sheng kung ano ang nararamdaman niya. Pakiramdam ko, may gusto rin siya sa iyo. Namula ang mga pisngi ni Qingshui. Pakiramdam niya ay may hanging tagsibol na pumasok sa puso niya. At saka, sa totoo lang, sa mundong ito, sinong estudyante ba ang hindi magkakagusto sa maganda niyang guro? Kahit masarap pakinggan ang mga salitang ito, sa totoo lang. Gusto niya rin. Ngunit bigla niyang ibinaba ang kanyang magandang asul na mga mata. Tinitingnan ng bato sa kanyang kwintas na sumasalamin sa sikat ng araw. Hinimas-himas niya ito. Ang boses ni Qingshui ay naging malungkot. Hayaan mo na, imposible. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Takot kang ma-reject, mapahiya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hinding-hindi ka mabibigo. Biglang naging malungkot ang boses niya. Hindi yan ang ibig kong sabihin, hindi sila papayag na magkasama kami ni Lu Sheng. Malabong naintindihan ni Qin Xiaojun. Namutla ang mukha niya. Ang mga tinutukoy niya, syempre kilala niya. Sila, ang sinasabi mo ba ay ang dalawa mong kuya? Ang mga kuya ni Dong Qingshui. Ang isa ay isang peak grandmaster. Ang number 1 prodigy ng Central War Zone. Ang isa naman, sa edad na 16, kinuha na bilang disipulo ng Transcendence Martial Saint. Sa edad na 25, naging pangatlong closed-door disciple, isang potensyal na Martial Saint seed. Kahit magkaiba kami ng ina, ang traito nila sa akin ay parang tunay na kapatid. Bata pa lang ako, pinoprotektahan na nila ako. Noong bata ka, hindi rin iilang beses kang nabugbog nila. Sa seryosong pag-iisip, naramdaman ni Xiao Jun na may punto ang iniisip ng kaibigan niya. Sa bagay, ako rin, dahil sa dalawang bayaw na yun kaya hindi ako nang ahas na magkaroon ng kahit anong iniisip tungkol kay Dong Qingshui. Tumuntong siya sa isang upuan. Determinado siyang hindi basta-basta isusuko ang bagay na ito. Tutal, ang sobrang pagiging protective sa kapatid ay sakit din yan. Maghanap ka ng oras. Ipatingin mo sa doktor ang mga kuya mo. Ang dami nilang pakialam. Iniabot niya ang isang piraso ng papel kay Xiao Jun. Mukhang, pwede mo na silang kausapin mismo. Kakatanggap ko lang ng message mula sa pangalawa kong kuya. Dadalaw daw siya sa war zone para bisitahin ako sa loob ng ilang araw. Ano? Si Dong Shengyi pupunta sa Eastern War Zone. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Jun. Ayaw niyang makita ito ng biglaan. Ngunit bigla niyang naalala ang isa pang pangyayari. Tama.
Kung makikilala nila si Lu Sheng, baka pumayag sila. 19 anyos. Isa ng batang Grandmaster. Hindi pa ba sapat ang galing niya? Ano pa bang gusto nila? Hindi iyon nakapagpasaya kay Ching Shui kahit kaunti. Sinabi na nila sa akin. Ang family background at martial arts strength, parehong kailangang kilalanin nila bago pumayag. Alam mo naman ang ugali ko. Kung isang bagay na walang resulta, bakit pa hahayaang mangyari? Tumahimik sandali. Naging malungkot din si Xiao Jun dahil sa pesimismo ng kaibigan. Pagkatapos ay kinuyam niya ang lata ng inumin. Malakas na ibinagsak ito sa mesa. At determinadong nagdeklara, hindi. Tiyak na may paraan. Lintik na pamilya yan. Kung magiging martial saint ako, tiyak na ipagkakaluwag ko kayo ni Lu Sheng sa isa't isa. Sa oras na yun, tingnan natin kung mangangahas pang human gal sina Dong Pat Ian at Dong Shengyi. Ayaw nang makipag-usap pa. Tumayo si Dong Qingshui. Maging Grandmaster ka muna bago ka magsalita. Lumakad siya palampas kay Xiao Jun. Ulong. Pero salamat. Ang pasasalamat na iyon ay napakalungkot pakinggan. Na kahit ang isang taong puno ng enerhiya tulad ni Xiao Jun ay nalungkot din. Nakatayo siya sa humahangin. Hindi lumingon kay Qingshui. Ngunit mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na inis. Kahit masaya ang pagbibiro nila ni Dong Qingshui kanina. Pagkatapos ng ilang sandali, sumandal si Xiao Jun sa pader. Nagsindi ng sigarilyo. At nag-isip ng malalim. Huminga siya ng malalim. Nagbuga ng makapal na puting usok. Puno ng pagkadismaya. Si Qingshui, kasing ganda ng isang guro na nagmamahal sa estudyante, tapos may ganito pang kalokohang script na hahadlang. Nakakabobo talaga. Habang bumubuntong hininga, narinig ni Xiao Jun ang malalakas na yapak ng halos 100 tao na mabilis na dumaan sa kanya. Lahat sila ay mukhang nagmamadali. Kumakawi pa sa isa't isa. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Ang mga mukha nila ay masayang-masaya na parang pupunta sa isang pista. Paanong palalampasin ng isang mahilig sa kasiyahan tulad ni Xiao Jun ito? Anong ginagawa nyo? Bakit kayo nagmamadali? Mabilis niyang hinawakan ang braso ng isang binatang kada rating lang para magtanong. Ang tao ay nagmamadali. Akmang mumurahin na sana kung sinong tatay ang humaharang sa kanya nang mapagtanto niyang si Qin Xiao Jun pala ito. Maayos siyang sumaludo at agad nagulat. Sir, narinig po namin na ang ating Warzone number 9 ay nagkaroon ng bagong 12 Star Grand General na direktang tumalon sa #isang spot sa General Star Rankings. Nakapasok pang araw po sa top 7 ng overall rankings. Papunta po kami doon para kumpirmahin. Ha, totoo ba yan o hindi? Naging interesado si Xiao Jun. Itinapon niya ang sigarilyo sa kamay at sinabi sa taong sumama sa kanya. Tara, sama tayong tingnan. Ang galing naman ito. Parang may sikat na taong lumitaw mula sa sarili nating bayan. Kahit papaano, may karangalan din akong nararamdaman. Handa na si Xiao Jun na purihin ang taong iyon. Ngunit pagdating niya doon, natulala siya at pinagpawisan ng husto. Dahil ang pangalang nakasulat sa taas ng board ay walang iba kundi si Lu Sheng. Sa General Star Rankings board ng Warzone number 9, malinaw na nakasulat ang pangalang Lu Sheng. Kitang-kita, may 12.5 gitling STAR combat power. 3 million contribution points. #1 sa General Star Rankings. #4 sa overall rankings. Binasa ito ni Xiao Jun na halos mapangiwi ang mukha. Paulit-ulit na binabanggit. #1 sa General Star Board. #4 sa overall board. 12.5 gitling STAR combat power, mahigit 3 million contribution points. Ang lalaki sa likod niya, na madaldal, ay idinagdag pa. Diyos ko, Lord, alam niyo po ba, ang kwento nitong si Lu Sheng ay talagang napakagaling. Sabi nila, kaka-rating lang niya sa militar wala pang 1 buwan. Tapos lumabas na agad sa battlefield. Mag-isa niyang napanatili ang defense line ng AA Level Tomb Rift ng 835th Division. Sabi pa, matatag niyang napanatili ang bumabagsak na defense line sa loob ng kalahating buwan. Sa sobrang sigasig sa pagsasalita, tumalsik ang malaking laway sa gitna ng mukha ni Xiao Jun. Ang mga sumunod na salita ng lalaki ay parang nabara. Legendary, di ba? Dahan-daang lumapit si Xiao Jun para tingnan kung mapapansin siya nito, ngunit itinaas pa ni Xiao Jun ang kamay at kinapa ito. Oo nga, medyo legendary nga. Ibinato niya ang puhunan at tubo, ang laway,
pabalik sa mukha ng lalaki. Ibinalik sa may-ari, ngumisi pa siya ng nangaasar. Binaliwala niya ang taong tumatakbo papalayo habang hawak ang mukha. Sa puso ni Xiao Jun ngayon. Namumulaklak ito ng husto. Kakausap ko lang kay Dong Qingshui kanina, ngayon. May solusyon na. Hay, ito, hindi pa ba sapat para matugunan ang mga walang kwentang requirement ng mga kuya mo? Hehe, tumawa ng may kasiyahan si Xiao Jun. Kinuha niya ang telepono at pinindot ang numero ni Dong Qingshui. Pagkasagot pa lang sa kabilang linya. Tumawa na siya ng malakas. Huwag ka nang magtanong kung bakit. Maligo ka, mag-ayos. Tapos kumain tayo agad kasama si Lu Sheng. Hindi mo maiisip, may malaking nangyari. Haha, mahirap talagang pagpigilan si Xiao Jun na magtago ng sikreto. Gusto niya lang sabihin agad sa kaibigan niya ang nakakagulat na balitang ito. Sa headquarters ng Warzone No. 9. Puno ng mga taong pumapasok at lumalabas. Ngunit may isang anyo na nakauniporme ng commander na nakatayo roon. Malalim ang iniisip ng matagal. Mukhang problemado, dahil matagal nang hindi nakakapunta si Yao Faiyi dito. Ngayon, bigla pa siyang tinawag. Ang commander mismo ang personal na makikipagkita sa kanya. Ito ay isang malaking karangalan. Ang huling beses niyang nakita ang commander ay sa kanyang promotion ceremony bilang colonel. 5 taon na ang nakalipas. Kaya naman sa pagkakataong ito, hindi mapigil ang mag-alala ni Yao Faiyi nang tawagin siya. Anong kailangan nila at tinawag ako? Gaano kahalaga? Kasing halaga ng promotion ceremony. Bumukas ang pinto sa harap niya. Si Xia Dingliu mismo ang personal na sumalubong kay Faiyi. Kumakawi pa at tinatawag siyang pumasok ng may pagiging palakaibigan. Pasok ka. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang ganitong kilos, kakaiba. Ano pa ba? Kahit tumango si Master Yu ng, opo. Sir, mukha pa rin siyang napaka-alerto. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Itinuro ang folder ng mga dokumento sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Masayang nagsalita si Dingliu. Sa pagkakataong ito, napakagaling ng ginawa mo. Noong una, hindi pa naintindihan ni Yao Faiyi. Akala niya ay formal na papuri lang. Kaya magalang siyang sumagot. Lahat po iyon ay dahil sa mahusay na pamumuno ng commander. Walang kinalaman ito sa akin. Ito ay dahil sa iyong matalas na mata. Mayroon kang nagawang kabayanihan sa pagrekomenda. Parang kidlat na tumama sa tainga. Nanlaki ang mga mata ni Yao Faiyi. Hindi maintindihan ang ibig sabihin ng commander. Teka, hindi ba ako tinawag ng commander dahil sa nagawa kong pagdepensa sa frontline? Matalas na mata. Pagrekomenda. Ano ito? Itinuro ang folder sa mesa kay Faiyi. Hindi na nagpaliwanag pa ang Grand General. Sinabi lang, tingnan mo at maiintindihan mo. Noong una, nagdududa pa siya. Ngunit nang kunin niya ang folder at makitang ang pangalang Lu Sheng ay nasa bawat pahina. Doon lang siya nagulat at binuklat ang lahat ng pahina. Ang bagay na ito, sobrang abnormal. Detalyadong nakasulat doon, mag-isa niyang napanatili ang defense line number 23 sa loob ng 9 na araw. Ayon sa hindi pa kumpletong statistics, napatay ni Lu Sheng ang mahigit 350 level 7 exotic beasts. At 7.600 level 6 exotic beasts. At ang resulta ng combat power test, 12.5 stars. Halos lumuwa na ang mga mata ni Yao Faiyi. Peak Grandmaster. Ang 4 na salitang ito ay parang hamampis sa kamalayan ni Yao Faiyi. Hindi siya makapaniwala. Kahit sarili niyang mga mata ang nagbabasa. Gulat siyang napatayo. Nauutal. Si Commander, ako. Tumawa si Xia Dingliu at sinabi. Umupo ka muna. Kalma lang. Noong nalaman ko ito, nagulat din ako. Kaya normal lang ang reaksyon mo. Yao Major General. Sa pagkakataong ito, ikaw ang may malaking nagawa. Hinawakan ni Xia Dingliu ang balikat niya. Pinalalakas ang loob. Nahanap mo ang isang nakakamanghang talento para sa Eastern Warzone. Bago pa matapos ang pagkabigla ni Yao Faiyi, idineklara na niya, mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa 3 divisions, 1182, 835, at 774. Ang iyong ranggo ay itataas din ng isang antas. Mula ngayon, matatanggap mo na ang mga benepisyo ng isang Lieutenant General. Isang magandang bagay ang biglang bumagsak sa ulo niya. Natulala si Yao Faiyi. Ngayon, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin kundi, salamat po, Commander. Diyos ko,
Akala ko nagbibiro lang si Lu Sheng noon. Noong oras na iyon, tumatawa siya sa telepono na parang hindi mapagkakatiwalaan. Naiintindihan ko na po, huwag po kayong mag-alala, Master. Kapag naging Martial Saint na ako, tiyak na ay po-promote ko kayo ng maayos. Palem. Ang mga salitang iyon na parang bato ay hindi niya pinansin, hindi niya inaasahan, ngayon. Naging totoo na. Talagang pinopromote niya ako. Noon, sa bahay ni Lu Sheng sa Warzone number 9. May mga mahigpit na gwardya sa labas. Pumasok siya sa banyo. Binuksan ang gripo sa lababo hanggang mapuno ito. At tumayo ng mataman sa harap ng malaking salamin. Ipinasok niya ang kamay sa bibig. Malakas na hinayla para tingnan ang mga ngipin sa loob. Maingat na tiningnan ni Lu Sheng ang mga ngipin. Mula labas papasok, ginamit pa niya ang kamay para katukin ito na parang time test ang tigas. Matapos makumpirma na lahat ito ay bagong tubo. Nagulat siya noong una. Pagkatapos ay nasiyahan. Nakasulat sa Stellar Immortal Art, ayon sa patuloy na pagdami ng immortal cells. Ang kanyang life level ay patuloy ding magbabago. Bawat immortal cell na nililikha ni Lu Sheng ay lilikha ng mga buto, tissue, at iba pang bahagi ng katawan sa immortal na anyo. Hindi na basta katawan ng tao tulad ng dati. Pati ngipin ay tumubo ulit. Mula nang maisilang ang unang immortal cell, parang nagsimula na akong humakbang sa realm ng isang uri ng super life form. Sa hinaharap, malaki ang posibilidad na bukod sa ngipin. Marami pang bago at mas malalakas na bagay ang lilito kay Lu Sheng kumpara sa mga dating bahagi. Nagpunas siya ng mukha, iniisip na sana lang ay hindi magbago ang itsura niya at maging kakaiba. Naiisip niya ang mga mananaliksik na handang gumawa ng iba't ibang uri ng substance para mapabuti ang katawan at mapalakas ito. Alam ni Lu Sheng na hindi siya ganoong klase. Hindi siya yung tipo na baliw sa martial arts, na handang isakripisyo ang lahat para sa martial arts at maging isang anyo na hindi na makilala. May isang bagay lang na interesado si Lu Sheng, ang exotic beast marrow fluid. Ito ay may epekto na linisin ang mga karumihan sa katawan at iangat ang kanyang mga selula sa bagong taas. Ang pag-upgrade sa pagkakataong ito ay mangangailangan ng maraming marrow fluid. Hindi ko alam kung tapos na bang itali ang contribution points ko, siguro hindi naman kaunti ang mapapalit ko. No. Habang masayang nag-iisip kung paano gagastusin ang contribution points, lumitaw si Wang Yan mismo sa likuran niya. Mahinang tumawag, Lu Grand General. Natapos na pong itali ang inyong contribution points. Ito po ang detalye ng pagpapalit ng contribution points. Iniabot niya ang listahan sa kanya. Napagtanto ni Lu Sheng na napakalaki ng kanyang contribution points. Mahigit 3.8 million contribution points. Isang bahagi ng level 7 marrow fluid. 100.000 contribution points lang. Pwede na. Ang mahal pala ng mithril. 1 gramo ay 1.000 contribution points. Wala pang 4 na kilo ang mapapalit ko, hindi sapat para palitan ang hawakan ng Crimson Star Dragon Pattern Spear ko. Nagpaliwanag si Wang Yan sa tabi. Ang mithril po ay isang bihirang yaman. Kaunti lang din po ang reserba ng militar. Hindi sapat para ipamahagi sa mga general. Hindi tulad ng exotic beasts na laging may supply. Ngumiti siya at sinabi kay Lu Sheng. Pero sinabi na po ng commander, kahit hindi sapat ang contribution points ni Lu Grand General. Okay lang po, maaari pa po kayong gumastos ng dagdag na 10 million contribution points. Agad siyang ngumiti ng may pagiging makulit at tuwa. May ganito palang kagandang bagay. Hehe, sa ganitong pagkakataon, kung mahihiya ka pa, masasaktan ang tiyan mo, sabik si Lu Sheng. Kung gayon, pakisuyo, ayusin mo na para sa akin. Gusto kong magpagawa ng isang level 7 long spear. Ang pangunahing material ay mithril. Ang limitasyon ay 13.8 million contribution points. Ang matitira, ipalit mo lahat sa level 7 marrow fluid. Okay. Biglang tumingin si Lu Sheng sa listahan at nagtanong pa ng isa. Oo nga pala, mayroon bang level 8 marrow fluid? Hindi nakasulat dito. Marrow, makakapagtanong lang siya. Hindi niya kayang kunin ito mismo. Ngunit, nasa kamay niya ang mapa ng mithril mine, mukhang kailangan pa rin niyang hanapin mismo ang minahan para maging maayos. Pagdating sa usapan ng mataas na antas na marrow fluid, biglang natigilan si Wang Yan. Ang bagay na ito, ang level 7 marrow fluid. Gamit ang kasalukuyang teknolohiya,
Hindi pa po kayang tanggalin ng lubusan ang mga negatibong elemento ng exotic beast. Ang level 8 marrow fluid po ay mas malala pa. Sa kasalukuyan, wala pa pong sino man sa militar ang kayang direktang i-absorb ito. Napakadali pong magdulot ng mga side effects. Kaya naman, ang kakayahan ng bawat tao na mag-absorb ng marrow fluid ay talagang magkakaiba. Isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng malubhang mutation, maging isang maskuladong sirena na may nakakatakot na pangit na mukha. Halimbawa, walang pakialam si Lu Sheng. Tiningnan lang niya si Wang Yan at simpleng sinabi, "Okay lang, bigyan mo ako ng 5." Yumuko si Wang Yan at tumanggap ng utos. Kasabay nito, ipinaalam niya ang presyo. 10 beses po ang presyo ng level 7. Ipapaayos ko po agad. Biglang naramdaman ni Lu Sheng na sinusundan siya ng pagiging dukha. 10 beses. Mabilis siyang umatras at itinama agad. Kung gayon, kaunti na lang muna. Isang tubo muna para subukan. Siyempre, sumang-ayon din ang kanyang butler. Grand General, naimbestigahan ko na rin po ang impormasyon ni Liu Kaiming. Kailangan po ba naming bigyan siya ng espesyal na atensyon? Nag-isip sandali si Lu Sheng at sumang-ayon. Huwag nyo lang siyang hayaang mapunta sa mga napakadelikadong frontlines. Okay na yun. Ang mga alaala noong nakaupo pa siya at nag-aaral sa high school ay biglang bumalik sa isip ni Lu Sheng. Ang mataba niyang kaibigan na nag-aalalang nagtanong, "Hoy, Sheng Zi, nagkaroon ka na naman ba ng masamang panaginip? Laro tayo ng games." Noong oras na iyon, 2 high school friends lang sila. Walang pakialam siyang sumagot, "Ayoko, masama ang pakiramdam ko. Uuwi na ako." Dahil sa mga alaalang iyon, nagpa siya si Lu Sheng. Hindi naman ako santo. Ang maprotektahan ang mga taong gusto kong protektahan sa abot ng aking makakaya, wala namang masama doon. Kung may magsabi mang biased ako, hayaan mo sila. Bigla, tumunog ng malakas ang telepono, na parang para lang sa mga bingi. Sa blankong screen, may mga numerong hindi kilala ang tumatawag. Kahit medyo kakaiba. Kakaunti lang naman ang nakakaalam ng numero niya. Sinagot niya ito. Isang matamis na boses mula sa kabilang linya ang tumawag sa kanya. Lu Sheng, si Dong Qingshui ito. Agad na gamaan ang pakiramdam niya. Naging kalmado at komportable ang buong katawan niya. Si Instructor Dong pala. May kailangan po ba kayo? Sumagot siya. Mamayang gabi. Gusto sana naming kumain kasama kanina Qin Xiaojun. Libre ka ba? Isang ngiti ang agad na lumitaw sa labi ni Lu Sheng. Sumang-ayon siya agad. 8:00. Kayo na ang pumili ng lugar. Okay. Maikli lang ang usapan na iyon. Ngunit pagkababa ng telepono, namula ang mga pisngi ni Lu Sheng. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Ayaw pang bitawan. Napagtanto niya, sa kasalukuyan niyang kontrol sa katawan, hindi niya inaasahan, dahil lang sa isang pangalan, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na mabilis na tibok ng puso. Naalala niya ang magandang mukha sa ilalim ng puting buhok ni Dong Qingshui, narinig ni Lu Sheng ang malakas na tibok ng kanyang puso. Kasama ang malinaw na pakiramdam ng kaba. Sa wakas, inamin niya, hindi kayang magsinungaling ng katawan. Baka, ito na nga ang tadhana. Nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon na tumatama sa bintana. Si Dong Qingshui ay nag-iisa sa malaking silid. Walang imik. Akala mo ay may malalim siyang iniisip. Sa katotohanan, kakatapos lang niyang makausap sa telepono si Lu Sheng. Nakakrus ang mga braso niya na parang niyayakap ang sarili. Bahagyang namumula ang mukha. Ang lamig ng pakikitungo ko kanina, hindi naman ibig sabihin na wala akong pakialam. Di ba? Lahat ng ito ay dahil sa lalaking nasa kabilang linya, na matagal nang nakakuha ng atensyon niya. Mula rito, kitang-kita ni Dong Qingshui ang bawat kilos ni Lu Sheng. Kakatapos lang niyang ibaba ang telepono. Nakatitig pa rin sa screen. Hindi lang niya alam kung mula sa anggulong ito. Nakikita niya bang kinakabahan din ito? Namumula ang pisngi, at malakas ang tibok ng puso. Bigla, bumukas ang pinto ng silid mula sa labas. Narinig ang masiglang boses ni Qin Xiaojun na pumasok. Hihihi, nakaschedule ka na ba sa kanya? Hindi siya lumingon. Simpleng sumagot na parang nag-uulat ng tungkulin sa militar. Oo, mamayang gabi, 8:00. Blue Dove Restaurant. Iyon lang ang hinihintay. Ang manunuksong si Xiaojun ay agad lumapit para mangasar. Diyos ko po, si Dong Qingshui, eksperto sa pag-akit ng estudyante. Matagal ko nang napansin. Ang tingin mo kay Lu Sheng. Hindi normal.
Itinaas niya ang kamay sa mukha. Tumatawa. Hindi mapigil ang mang-asar. Para sa normal na tao. Mukha na itong manyak. Si Dong Qingshui. Hindi man lang tumingin. Sinipa siya ng malakas palabas. Tumama ang ulo sa pader sa labas ng pasilyo. Alam naman niyang mainitan ang ulo ng magandang babae. Pero ang pagiging makulit ni Xiao Jun ay hindi pa rin nagbabago. Nang mapaalis niya ang madaldal na lalaki, marahang hinawakan ni Qingshui ang berdeng jade pendant na laging nakasabit sa kanyang baywang. Kinakausap niya ang sarili. Ang Central War Zone ay may palayaw na Dongdi, Emperor of the East. Ang transcendent successor ay si Dong Shengyi. Kailangan ko ring magmadaling umangat sa Grandmaster. Sa lugar ni Lu Sheng. Pagkatapos niyang matanggap ang tawag mula kay Qingshui, umuwi siya. Saglit pa lang siyang nakakauwi. Walang tao sa loob ng villa. Ngunit alam niyang kapag nagsalita siya, may lalabas agad. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa niya. Mensahe mula kay Wang Yan. Lord, dumating na po ang bilang ng level 7 Mero Fluid na in-order nyo. Nasa second floor lobby na po. Mayroon din pong isang specially made level 8 Mero Fluid. Pakiusap po, mag-ingat sa paggamit. Tuwang-tuwa si Lu Sheng sa kanyang puso. Ang bilis namang dumating. Maaga pa naman. Sakto. Pwede akong mag-cultivate sandali. Pumunta siya sa training room. Nakita niya ang malalaking lalagyan ng Mero Fluid na nakahanda na sa harap niya. Sinulyapan niya muna ang mga pamilyar na lalagyan, lahat ay level 7 Mero Fluid. May isa lang na hindi pangkaraniwan sa dulo ng silid. Iyon siguro ang level 8 Mero Fluid. Nahulaan niya ito hindi dahil sa kakaibang itsura, kundi dahil ang lalagyan na iyon ay parang isang outcast. Ang hangin sa paligid nito ay kakaibang mabigat, na nagbibigay ng pakiramdam na kailangang mag-ingat. Kitang-kita ng mata na may napakalakas na enerhiya sa loob nito. Kinuha niya ang pinakamalapit na bote ng level 7 Mero Fluid. Itinaas ni Lu Sheng ang kamay at tinanggal ang takip na parang nagbubukas ng soft drinks. Ang bagay na ito ay nagbibigay ng enerhiyang mas marami ng 10 beses kaysa sa level 6 Mero Fluid. Ang tubo na ito ay dinisenyo para inumin. Kaya hindi siya nag-alinlangan na ilagay ito sa bibig at lumagok ng isang malaking higop. Inubos ni Lu Sheng ang laman hanggang sa huling patak. Pagkatapos ay mabilis na lumipat sa pangalawang bote. Hindi nagtagal. Sa paanan ng binata ay gumugulong na ang mga walang lamang bote ng Mero Fluid. Inubos niya lahat. Walang itinirang kahit isang patak. Napakahalaga pa naman ito. Katumbas ng contribution points. Ngunit, ang pangit ng lasa. Yuck. Pinunasan ni Lu Sheng ang bibig. Bukod sa panlasa, wala siyang ibang naramdamang kakaiba. Pagkatapos uminom, walang espesyal na pakiramdam. Iniisip niya, baka, hindi pa sapat ito. Bigla, may dumaan sa isip ni Lu Sheng na nagpatulala sa kanya. Ang kanyang isip ay parang nakakakita ng 12-dosenang level 7 exotic beasts na umaatungal sa loob ng ulo niya. Bakit mo ininom ang Mero ko? Huhuho. Pinalibutan nila si Lu Sheng. Sinusubukang guluhin ang kanyang isipan. Gustong lapain ang kanyang kaluluwa. Ang matinding pagyanig na naramdaman ng kanyang katawan ay dahil sa enerhiya ng Mero Fluid na umaapaw mula sa loob. Napapikit si Lu Sheng. Nag-concentrate. Ito ba ang natitirang Yiji, will, consciousness, ng mga exotic beast? May hindi mabilang na negatibong emosyon ang damaloy sa kanyang katawan. Malinaw niyang naramdaman. Ang mga siwang sa kanyang blood pill ay tuluyan ng napunan at mabilis pang lumalawak. Ang enerhiya ng Mero Fluid ay pumapasok sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang tanging kailangang gawin ay kontrolin ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamao sa dibdib. Sumigaw si Lu Sheng. Huwag kang masira. Naramdaman niyang kumukulo ang kanyang blood chi. May mga lub-dub na tunog. At ang buong katawan niya ay naglabas ng napakakakaibang enerhiya. Pakiramdam ng katawan niya ay parang nalinis ng husto. Ang mga impurities at natitirang masamang isipan ng mga exotic beast kanina ay naglaho lahat. Na parang may maliit na bombang sumabog sa loob niya. Tinatangay ang mga hindi kailangang bagay. 1,000 beses, 1,000,000 beses, 10,000,000 beses. Bulong ni Lu Sheng. Ang Divine Illumination King Sutra ay tumaas. Pagkatapos dumaan sa mahigit 100,000,000 beses na rebirth at pagbabagong anyo, ang pangalawang immortal cell ay matagumpay ng nabuo. Mula sa Indestructible Golden Body Stage 3. Isa na namang malaking hakbang ang nagawa. Nang matapos ang proseso, nasiyahang itinaas ni Lu Sheng ang kamay.
Tiningnan ito. Tingnan natin. Sa bawat pag-evolve ng Indestructible Golden Body sa bagong stage, nararamdaman niyang lalo siyang tumitibay. 2 beses na lang na breakthrough. At magiging perpekto na ang katawan niya. Sa proseso ng pagre-refine at pagre-regenerate, ay lalong lumalakas at tumitibay. Medyo katulad ng proseso ng pagsira at pagbuo. Ngunit mas ligtas at stable kaysa sa ekstremong uri noon. Kanina, sa proseso ng pag-atake ng Blood Chi, tahimik na inabsorb ng Immortal Cell ang isang bahagi ng enerhiya. At muling dumaan sa ilang daang libong beses na pagbabagong anyo. Pinapatunayan nito na ang potensyal ng Immortal Cell ay napakalaki pa. Ang 100 milyong beses na pagbabagong anyo ay basic pa lang. Paano kung 100 bilyong beses? 100 trilyong beses? Tiningnan niya ang kanyang kamay. Kahit hindi nakikita, alam ni Lu Sheng na ang Immortal Cell sa loob ay naghihintay na mag-transform pa ng maraming beses. Nagtaka siya. Maaabot ko kaya ang isang hindi maisip na realm? Hindi ka panipaniwala. Natapos na niyang i-absorb lahat. Bigla, isang imahe ng isang umaatungal na exotic beast ang lumitaw sa isip ni Lu Sheng. Ito ay, medyo natigilan siya. Ang hayop na ito ay parang umaatungal laban sa pagpipigil ni Lu Sheng, ngunit hindi pa niya ito nakikita dati. Ngunit, okay lang. Isang simpleng kumpas lang ng kamay, at ang lahat ay bumalik sa ayos. Parang hindi pa tuluyang na-filter ang marrow fluid, pero okay lang. Tiningnan ni Lu Sheng ang huling bote ng marrow fluid na nakalagay malapit sa pader. Iniisip niyang gumamit siya ng 8 tubo ng marrow fluid ng sabay-sabay pero ganito lang kaunti ang epekto, mukhang wala namang masyadong katakot. Maaga pa naman. Bakit hindi pa mag-cultivate sandali? Ang pinakamasarap na bagay sa silid ay naghihintay, paanong babalikan niya ito mamaya? Ngunit nang lumapit si Lu Sheng sa bote ng level 8 marrow fluid, naramdaman niyang ang bigat na dala nito ay lalong tumitindi. Ngunit hindi madaling matakot siya. Hinawakan niya ito, itinaas sa bibig, at lumagok na parang umiinom ng tubig. Ang level 8 marrow fluid ay ibang-iba ang antas. Tulad ng sinabi ni Wang Yan, hindi pa kayang ayusin ng kasalukuyang teknolohiya ang mga impurities sa loob nito. Kaya hindi nangangahas ang mga tao na ibabad ang sarili dito, maliban kung makakatagpo sila ng isang walang takot tulad ni Lu Sheng. Na lumagok ng isang higop. Ngunit napakabilis. Napansin niyang may kakaiba sa bawat patak ng marrow fluid na dumadaloy sa bibig niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi pa niya nauubos, nabitawan na ni Lu Sheng ang bote. Nabasag ito sa sahig. Nag-iwan ng isang latak ng madilim na pulang marrow fluid. Hindi pa niya napapansin ang mantsa ng marrow fluid sa bibig niya. Gumapang na ito mula sa leeg pataas sa mukha ni Lu Sheng. Medyo naguluhan siya. Pinagpapawisan ng husto. Ano to? Ang hangin sa paligid, parang may kakaiba. Di ba? Tumingin si Lu Sheng sa kanan, at nakasalubong niya ang isang mukhang demonyo o multo na nakatitig sa kanya. Kasing tangkad ito ni Lu Sheng. Ang pangkalahatang anyo ay medyo katulad niya, ngunit ang enerhiyang inilalabas nito ay nakakatakot. Puno ng kadiliman. Isang tingin pa lang, hindi na niya makayanan. Niyakap ni Lu Sheng ang tiyan. Yumuko hanggang sa halos damaykit na sa sahig. Hindi niya mapigil ang umungol ng maraming beses na parang may kung anong gumugulo sa loob niya. Ang sakit na parang pumupunit sa buong katawan niya ay umaakyat mula sa ibaba. Na halos magpaluhod kay Lu Sheng. Mawalan ng kontrol. Kailangan niyang gamitin ang 2 kamay sa sahig para masuportahan ang buong katawan. Lumingon siya. Nanlilisik ang mga ngipin. Nilalabanan ng umaapaw na enerhiya. Nang imulat niya ang mga mata, puro itim na lang ang nakikita. May mga ugat ng dugo na lumilitaw. Ang kanyang mga mata ay lumiit hanggang maging isang tuldok na lang. Patunay na hindi pa nawawala ang pagkatao ni Lu Sheng. Hindi niya makayanan. Bamuka ang bibig niya. Sumigaw na parang gusto niyang ilabas lahat ng laman ng baga niya. Ang pakiramdam na ito. Bang! Na parang ang balat ng katawan niya ay hindi kinaya ang shock. Malinaw na narinig ni Lu Sheng na may kung anong nabasag. Bigla, ang madilim na enerhiya ay umapaw mula roon. Umaalon. Para silang mga itim na hibla ng hangin na nakikita ng mata. Nagsasalitan. Mula roon, lumabas ang isang boses na puno ng paghamak. Hindi mo kakayanin ang ganitong klase ng enerhiya. Unti-unting nabuo mula sa itim na usok na iyon, aba. Isa na namang Lu Sheng. Ngunit ibang-iba.
Para siyang isang madilim na bersyon ng sarili niya. Bumubulong sa kanya. Ikaw at ako ay iisa lang naman talaga. Maging masunurin ka, tanggapin mo ako. Walang pwedeng magsabi kay Lu Sheng kung ano ang gagawin. Yumuko siya. Walang imik. Hirap na nilalabanan. Ayaw pansinin ang lintik na iyon na nagsasalita ng kung ano-ano. Galit siyang tumayo. Itinuro ang kamay diretso sa anyo na iyon. Pinabalik ito sa pagiging usok. Umalis ka. Nilalabanan ni Lu Sheng ang mga masasamang isipan mula sa level 8 exotic beast sa itaas, ngunit ang enerhiya ay nagpayanig sa buong gusaling tinitirhan niya. Na parang may lindol. Hindi alam ni Wang Yan kung anong nangyayari. Hindi rin siya nang ahas na puntahan si Lu Sheng sa oras na ito. Nagtaka na lang siya. Ang gusaling ito ay kayang tumagal sa magnitude 16 na lindol, ano ba talaga ang nangyayari doon sa itaas? Ang makapal na enerhiya ay parang umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Lu Sheng ay parang naligo sa isang lawa ng dugo. Pinilit niyang pinatigas ang katawan. Sumisigaw kasabay ng mga malalakas na, rumble rumble rumble, na tunog mula sa pagyanig. Pinilit pa niya ng isa pa. Narinig ang tunog ng napunit na damit. Ang enerhiya ay walang tigil na umaapaw. Hindi na makontrol. Ang mga kalamnan ni Lu Sheng ay sobrang lumalaki. Bawat blok ng kalamnan ay mabilis na lumalaki ang sukat. Malinaw pang naririnig ang mga crack-crack na tunog dahil sa pagkapunit. Kung magpapatuloy ito, sisubog ang katawan niya. Kahit may indestructible golden body pa siya. Hindi niya ito mapipigilan. Hindi pwedeng sumuko. Tahimik na ipinikit ni Lu Sheng ang mga mata. Nag-concentrate. Pinipigilan ang umaapaw na agos ng enerhiya gamit ang nag-iisang teknik na sa tingin niya ay makakatulong, ang natural breathing method. Salamat dito, ang second layer ng void illumination ay ganap na nabuksan. Talagang sa gitna ng kapahamakan ay may swerte. Na-regulate ni Lu Sheng ang kanyang paghinga kasama ang mga agos ng enerhiya ng exotic beast. Ginawa itong sarili niya. Nang maisara ang simbolikong kamay, nakita ang liwanag mula sa kanya mismo na tumatagos sa mga siwang. Kumikinang na parang kidlat. Sa sandaling ito, direktang bumabagsak ito mula sa kalangitan patungo sa gusaling kinaroroonan niya. Rumble rumble rumble. Ang kidlat mula sa siyam na langit ay malakas na bumagsak. Pumapasok sa bawat sulok ng gusali. Bumabalot kay Lu Sheng na nakatayo sa loob. Naramdaman niya ang sarili niyang lakas na nililinis ang kadiliman kanina. Narinig niya ang mga crack-crack na tunog sa tainga, ang balat na nabitak kanina dahil sa biglaang paglaki ay unti-unting gumagaling. Ang mga bitak kanina ay may kulay ginto na. Napakabilis ng regeneration speed. Nang imulat niya muli ang mga mata, ang tipikal na berdeng mga mata ni Lu Sheng ay nagbalik na. Matagumpay niyang napigilan ang mga masasamang isipan sa loob ng level 8 marrow fluid. Kahit mahirap at masakit, sulit naman ang resulta. Tiningnan niya ang kanyang kamay nang may tuwa. Ang marinigang daw sa umaga. Maaari nang mamatay sa gabi, siguro ito ang tinutukoy na sitwasyon. Ito ang tunay na hindi masisira kung hindi mabubuo. Pagsira at pagbuo ulit. Indestructible golden body, stage 3, perfected. Natapos na ang cultivation. Tumingin siya sa orasan sa dingding, nakita niyang nakasulat, 23:52, 11:52 p.m. Nagulat ang binata. Halos hating gabi na. Ay, malala na. Sobra sa oras ang pag-practice ko. Bakit, lampas na ng alas 8. Nagmamadaling kinuha ni Lu Sheng ang telepono. Pinindot ang numero ni Dong Qingshui. Tumawag agad. Pagkasagot pa lang sa kabilang linya. Kinakabahan na siyang naghanap ng paliwanag. Hello, Instructor Dong. Pasensya na po talaga. Ngayon, malinaw na narinig ang kalmadong boses ni Dong Qingshui na nagpatuloy sa ibig sabihin ni Lu Sheng. Nag-cultivate ka ng sobra sa oras. Tama. Hindi niya alam kung paano sisigot. Paulit-ulit siyang, oo, oo, oo. Walang ganang nagtanong ang kabilang linya. May iba pa bang kailangan? Sobrang nalito siya. Hindi niya alam ang sasabihin. Pero sumagot pa rin siya. Wala na po. Malinaw na ang boses ni Qingshui ay puno ng lamig. Ang usapan tungkol sa hapunan ay parang hindi kailanman nabanggit. Sige, kailangan ko na ring mag-cultivate. Palem. Pagkasabi nito, ibinaba niya agad ang tawag. Naiwan si Lu Sheng na hindi alam ang gagawin. Tiningnan niya ang screen ng may pagtataka. Yung boses niya, parang, nagulat. Pero parang, galit. Mabilis na lumitaw sa screen ang mukhang pasaway na trademark ni Qin Xiaojun.
Tumatawag. Ha? Si Instructor Chin tumatawag. Akmang tatanungin pa sana siya ni Lu Sheng, pagkasagot pa lang niya. Narinig na niya ang boses na umuungal na parang gustong kainin siya ng buhay. Lu Sheng, patay ka na.